Susunod? Sige na, mahal. Mag-relax, mahal. Kung nagsasabi ka ng totoo, wala kang dapat ipangamba. Ang mga birhen lamang ang kwalipikado sa surrogate program. At kapag binigyan mo ng anak, ang anak ko, makakatanggap ka ng $5 milyong bilang kabayaran. Nagsisinungaling ka na ikaw ay birhen, hindi ba? Parang lahat ng iba. Hindi ako. Sumusumpa ako. Malalaman natin. May paraan para malaman. Ikabit ang iyong mga binti. Tamasha, huminga lang. Isipin ang 5 milyon. Sapat na para sa gamot ni Ina. Dadawin ko ang lahat para makuha ito. Bethan, hindi ko pa sigurado kung tagapagmana ang dinadala niya. Binabati kita, Binibining Woods. Ikaw lang ang birhen sa 50 babae na nakita namin ngayon. Salamat, Ginang Maverick. Pupunta ka sa kwarto ng anak ko ngayong gabi. Ngayong gabi? Simula ng aksidente, ikaw ay sobrang arte. Binabantaan pa kami ng euthanasia. Walang pakialam ako na depressed ka. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng apo. Ang bait mo naman na kontrolin ang buhay ko. Baka hindi ko alam. Baka lang. Baka plano mo na rin ang libing ko. Bakit hindi ka maging lalaki at hanapin ang dahilan para mabuhay? Ikaw ang huling tagapagmana ng Maverick. Ang buhay mo ay hindi sa'yo. Isang anak. Sino ba ang gustong magkaanak sa akin? Hi. Sabi ng nanay mo, Umalis ka! Sino siya? Maganda siya. mas guwapo siya kaysa sa aking inaasahan. Ngunit, naka-wheelchair siya. Kaya ba niya... Anong ginawa mo sa akin? Sabihin mo, pinapunta ka ba ng nanay ko dito? Hindi niya sinabi na ikaw ay... Ngayon na nipapanggap kang inosente. Sabihin mo, magkano ang ibinayad niya sa'yo para makipagtalik sa isang lumpo? Ha? $5 milyong. Ngunit gagawin ko ito libre. Wala akong problema sa... Alam mo, talagang kailangan ko ng pera para sa gamot ng nanay ko. Alam kong darating ang araw na ito. Ngunit, hindi naman siya may kasalanan, di ba? Ang paraan ng kanyang tingin sa akin. Hindi mo na ako kailangan pag-inumin. Hindi ko man lang kayang itapoy ka kahit gusto ko. Ngunit makinig. Kung gusto mo ang pera at magkaroon ng sanggol, mas mabuting magsimula ka. Ngunit sabihin mo, hindi ito ang unang beses na nagtalik ka para sa pera, di ba? Sige. Buksan ang bibig. Mas malaki. Yeah. Ganyan ang simula. Hayaan mo maramdaman ang lahat. Ano ang ginagawa mo? Gusto ko lang linisin ka. Hindi mo kailangan gawin yan. Alam ko, pero gusto ko. Para marami siyang natutunan kagabi. Anong ginagawa mo? Pinagtatawanan mo ba ako? Hinahawakan ang aking patay na binti? Isang biro lang ba ito para sa'yo? Ako lang sinusubukan. Umalis! Hindi ko na gusto makita ang iyong kasuklam-suklam na mukha. Umalis ka ngayon. Umalis! Totoo nga siyang birhen. God, hindi dapat ako sumigaw ng ganoon. Ginagawa lang niya ang trabaho.
Hello? Owen, ako to. Okay. Mistake. Tingnan mo. Kaya ka tumakbo sa bisig ng kaibigan ko sa sandaling makita mo ako nasa kama ng ospital. Alam mo yan. Owen, mahal kita. Mahal mo ako. Ikaw lang ang mahal mo. Ang chemotherapy napakamahal na. Hindi natin kayang bayaran ito. Ina, deserve mong mag-enjoy. Masyadong maaga pa para malaman kung buntis ako. Kung hindi ko makukuha ang pera para sa gamot ni Ina. Hindi lugar dito ang mga lumpo at palaboy. Linisin ang kahayupan na yan at lumayas. Bago kayo makita ng iba o maamoy kayo. Pasensya na po, sir. Lalinisin ko po ito at aalis na po kami. Huwag kayong mag-alala. Ang mga palaboy na ito agad na aalis. Alam nila na hindi sila bagay sa lugar na ito. Melissa, pasensya na. Pasensya na. Na, hindi ito kasalanan mo. Hindi ito kasalanan mo, ha? Security! Palayasin ang mga ito! Nakakagulo sila sa mga bisita at nagpapasiklab. Ano ang nangyayari dito? Akin ang lugar na ito. Chinong Maverick, ako lang ay humaharap sa gulo na ito. Gulo? Nakikita ko ang isang may sakit at anak nitong binubuli ng tauhan. At para sa akin, gusto mong ipahawak ng tao ang mga dumi gamit ang tuhod, di ba? Hayaan nating makita kung paano mo ito maramdaman. Gino, hindi ko po naiintindihan. Humalukip-kip at linisin gamit ang tila. Ngayon, uminom mo. Uminom mo. Huwag tumigil. Tuloy lang. Kung alam ko lang na si Owen ang tagapagmana ng yaman ng Maverick, hindi ko siya iiwan. Gagawin ko siyang babalikan. Ang sinumang humadlang ay mapapahamak. Tumayo ka. Okay ka lang? Kaya pala kailangan mo ng pera. Hey, pasensya na. Di ko alam na yan palang dahilan kung bakit ka pumupunta sa bahay ko. At sana mapatawad niyo ako. Anyway, at least you two could eat in peace now. Wait. May iba pa. Ano pa? Hindi pa rin ako buntis. At kailangan ko talaga ng pera. Pwede ba nating subukan ulit? Anong ginagawa mo? Gusto ko lang magpasalamat sa pagbigay ng pangalawang pagkakataon. Para malinaw. Walang kahulugan ito. Ginagawa ko lang ito. Para sa iyong ina. Siyempre, ako rin. At pinapangako ko, pagkatapos ngayong gabi, hindi mo na ako makikita pa. Sana hindi totoo. Siyempre, umalis siya. Nandito lang siya para sa bata at pera. At least, nagsabi siya ng totoo. James, hanapin mo ang babaeng yon. Si Melissa Woods. Gusto kong...
Hanapin mo lang siya, ha? Ina, tiis lang ng 2 buwan. Sa pagdating ng sanggol, sapat na akong pera para iligtas ka. Well. Ang Virgen Surrogate. Anong ginagawa mo? Sino ka? Sino ako? Ako ang kasintahan ni Owen Maverick. Ang babae sa sira-sirang larawan. Ako dapat ang ina ng anak ni Owen, hindi ikaw! Puta ka. Dahil sobrang sabi kang magbukas ng hita, ngunit dinala kita ng kasama. Huwag kang malungkot. Hindi pa ako nakapalo ng guntis. Okay lang to. Puta ka. Gino, nahanap na po siya. Buntis po siya. Ngunit nahanap namin siya sa isang abandonadong bodega. Nasa panganib po siya. Hatid mo ako doon. Ngayon? Gino, baka manatili na kayo dito. Sabi ko ngayon! Putang ina mo. Kaya ito ang mukha ng malukot na putang birhen na nilandi si Owen? Hindi ko nilandi si Owen. Paano ka nabuntis, puta? Aki, huwag saktan ng bata. Huwag saktan ng sanggol ni Owen. Sino ba talaga ang ama ng bata? Patayin mo siya. Huwag! 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 Bitawan niyo siya! Ngayon! Lalaki, palabasin ang mga basura. Huwag lumapit! Papatayin ko silang dalawa! Yeah! May 3 segundo ka para ibaba ang kutsilyo. Ang gwardiya ko, papaputukin ang ulo mo. Siya lang naman pilay. Tatlo! Huwag ka mamastang! Sabi ko, huwag lumapit! 2. Isa. Patapin sila! Owen! Okay lang, nandito na ako, okay? Ayos lang. Okay lang. Dumating ka para sa akin. Pasensya na sa paghihintay. Magiging okay din, ha? Owen, may problema sa sanggol. Handang sasakyan! Ospital! Bilis! Darating! Ginong Owen, dalawang magnanakaw. Nasa kustodya na po sila. Ngunit may natagpuan kaming isa pang tao na nakatakas bago kami dumating. Hanapin siya. Opo, Ginong Owen. Hey. Ang sanggol. Ayos nang ba siya? Ayos lang ang sanggol. Ayos ka rin, tingnan mo. Sabi ng doktor, ang pagdurugo ay dulot ng stress. Normal lang yan sa sitwasyon, okay? Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Ang kwartong ito, hindi ko kayang bayaran. Pwede bang ipasok na lang sa bill ko? Babayaran ko, installment. Huwag kang mag-alala sa bill, okay? Nangangana ka ng anak ko. Responsibilidad ko ang bata. Kasama ka na rin. Sinabi ko na sa'yo, kapag ipinanganak na ang bata, aalis ako. At hindi mo na ako kailangang makita. Gusto mo talaga yan? Gusto mo talaga yan? Para sa lahat, ito ang pinakamabuti. Ginong Maverick, nandito ako para i-examine ang asawa mo. Para i-check ang sanggol. Hindi ako asawa niya. Salamat, Doktor. Totoo. Yan ang iyong sanggol. Ang liit na to, matapang talaga. Nakita mo? Tingnan mo kung gaano matapang ang aming sanggol. Lalaban siya para mabuhay. Sana ikaw din.
Baka hindi ako ang dapat magsabi nito. Ano sa tingin mo? Sige. Manatili ka sa kwarto ko, ha? Sa kwarto mo? Baka mas mabuti kung sa guest room ako sa baba, kasama ang mga tauhan, para hindi ako istorbo. Nasa kama ko ka na 2 beses at masigla pa. Naalala ko. Iba yon. Sige na. Sinabi ko kahapon, pancake kaysa waffle, maple syrup kaysa agave. Oh, ganyan ang magandang umaga. Ano ang ginagawa? Hey, isara mo ang kurtina. Gusto ko lang tumulong. Sinabi ko na, ayoko ng liwanag. Tingnan mo ako. Ako ay isang malungkot na tao. Sumpa na mabuhay tulad ng daga, habang buhay na nabubuhay sa dilim. Ayoko ng liwanag. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na, ayoko ng liwanag. Baliw ka ba? Owen, hindi ka pwedeng magtago sa dilim habang buhay. Hindi ka daga. Hindi ka nagtatago. Hindi ka sumpa. Nandito ka pa. Buhating mong ulo mo. At ang liwanag, hindi ka kalaban. Sige na. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Pwede kang magtampo sa dilim pagkatapos. Ngunit ngayon, kukunin natin ang sariwang hangin. Melissa, nakakatawa to. Tingin mo, balikin mo ako sa loob, ha? Hindi. Ito mismo kailangan namin ng sanggol. Maganda rin ito para sa'yo, ha? Paano kung magsunba tayo doon? Wala kang utak. Sige na. Ang pangit mo. Grabe kang baliw. Alam mo ba? Dapat nun pa lang alam ko na ikaw ang pinakamakasarili na kilala ko. Alam mo ba yan? Alam mo, parang ngayon lang kita nakitang tumatawa. Bagay sa'yo. Halika dito. Bigyan mo ko ng sandali. Owen, ayos ka lang? Oh my gosh, mainit ka. Owen! 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 Bakit hindi mo alam na hindi siya pwedeng matagal na nasa direktang araw? Hindi siya pawis. Hindi kayang ayusin ng katawan niya ang temperatura. Hindi ko alam. Walang nagsabi. Ang lagnat na to, pwedeng pumatay sa kanya. Ano ang iniisip mo? Parang may-ari ng bahay na naglalakad dito. Ikaw ay surrogate, isang empleyado. Isa lang ang trabaho mo, ang magdala ng kanyang anak. Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Kung may mangyari sa anak ko, sisihan mo ang araw na pumasok ka dito. Minom ka nito.
Anong ginagawa mo? Gising ka! Gising ka pala! Oh my God, muntik na kita mapatay! Pasensya na! Hindi ko alam! At pinasok pa kita sa labas! Walang problema. Hindi mo naman alam ang limitasyon ko, diba? Parang mahiya-hiya, diba? Isang lalaking hindi makalabas sa araw. Salamat. Salamat saan? Sa muntik na kitang mapatay? Hindi. Sa pinatawa mo ako. Matagal na ako hindi nakaramdam ng kaligayahan. Anyway, gusto ko pa ng tubig kung ayos lang. Gising ka pala! Tinitingnan mo ako! Baka yung huling parte lang. Magaling. Pwede ka nang uminom gamit ang baso tulad ng normal na tao. Ay, naku, mahal. Worth a try. Owen! Oh my God, okay ka lang? Narinig ko ang nangyari. Agar akong pumunta dito. May problema ba? Oh my God! Mainit ka pa rin. Nag-alala ako ng marinig. Mahari kang mamatay. Huwag mag-alala. Nandito na ako, okay? Ako na ang aalaga sa'yo. Hindi kita pipilitin na lumabas sa araw. Umalis ka. Hindi kita gustong makita. Oh my God, Nina! Salamat at nandito ka! Magsisimula na si Nina ang mag-alaga kay Owen mula ngayon. Mas alam niya ang kailangan niya kaysa sa'yo. At malinaw, kayang niyang alagaan siya na hindi siya muntik mamatay. Ako ay hindi alam. Hindi. Buntis ka at hindi mo kayang gawin. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang nangyari nang iwan kita kasama siya ng 5 minuto. Oh, at isa pa. Ilipat kita sa ibaba sa kwarto ng mga katulong. Mas angkop ito sa iyong posisyon. Owen, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala para gumaling ka, ha? Hindi. Hindi siya aalis. Okay lang siya. Kidnap niya ako. Siya ang sumugod sa akin. Gusto niya akong manganap. Ang lakas ng loob mo! Hindi ako makapaniwala na gagawa ka ng ganitong maling akusasyon. Tama. Grabe ang akusasyong ito. Owen, kilala mo ako. Paano niya masasabi ang mga ganong bagay? Totoo yan! Kinuha niya ang mga lalaking yun! Nandun siya! Sigurado ka? Hindi. Alam ko kung bakit mo ginagawa to. Naiinggit ka lang dahil bumalik ako at may pinagsamahan kami ni Owen, pero akusahan ako ng ganoong kasamaan. Totoo yan! Alam ko ang nakita ko! Alam mo, ayaw kong magsalita. Para hindi masaktan ang damdamin niya. Ngunit dahil akusahan mo ako ng ganoong kasamaan. Owen, ang bata na dinadala niya, hindi sa'yo. Ano? Nang siya ay nasa ovulation, nagsama siya sa 3 lalaki. Sino nga ba talaga ang ama ng bata? Ano? Owen, nagtalik lang siya sa'yo para sa pera. Sino ang nakakaalam kung ilang lalaki ang ginawa niya ng parehong bagay? Hanggang hindi niya ipanganak ang bata, wala kaming ideya kung kanino talaga ito. Hindi totoo yan! Hindi ako naging may iba! Owen, maniwala ka sa akin! Ipakita mo ang ebidensya. Wala dito ngayon, pero kukuha ako. Kaya't nagsisinungaling ka. Hindi. Owen, isang babae tulad niya, may malubang ina at lumalaking utang sa ospital. Gagawin ang lahat para sa pera. Ang lakas ng loob mong idamay ang nanay ko! Please. Ikaw lang ay isang puta na naging swerte minsan. Ahalo mo mangyayari ulit? Lapipiliin ka ni Owen? Umalis. Umalis kayo. Lahat ng kayo. Gusto kong mag-isa. Joel, pakikinggan mo ako. Pinapangako ko. Sumuko ka na. Huwag ka na magsalita. Ayokong marinig. Joel, pakikinggan mo ako. Ang lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Wala akong pakialam, okay? Wala akong pakialam kung kanino ang sanggol. Lumabas ka na. Hindi niya iniintindi. Hindi ko kaya. Ayokong maranasan ulit. Hindi ko kaya masaktan ang taong mahal ko. Gusto kong maniwala sa kanya pero hindi ko alam.
Hindi siya nakikinig dahil hindi niya pinapansin ang katotohanan. Ano? Wala siyang pakialam sa'yo. Ang galit niya dahil kay Nina lahat. Ang pagkalugmok niya ay dahil ang puso niya ay kay Nina at magpakailanman. Ikaw lang ang surrogate. Lang isang sisidlan na natutupad ng layunin. Walang halaga ka sa kanya. Tama ka. Ako'y hanggal na. Akalain na. Tingnan natin. Nasa tamang lugar na siya. Kailangan mong laban ito ng kamay. At kailangan mong hugasan ang sahig ng pasilyo. Ngunit buntis ako. Oh, ang sisid ng bata ay ayaw gawin ito. Please, magtrabaho ka na. Gino, kailangan ko bang makialam? Hindi siya. Hindi na ako nag-aalala. Kumaro kip-kip. Simulan mong punasan. Na yon. May natirang dumi dyan. Oops! Ang kamangmangan ko. Kung may mangyari sa sanggol ni Owen, lahat kayo mananagot. Sanggol ni Owen? Di pa nga namin alam kung kanina yung dinadala mong bata, puta. Bagay lang kayong mga puta sa maruming tubig. Sapat na. Huwag! Huwag! Tama na. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Dahil pareho kayo mahilig sa maruming tubig, naisip ko, baka gusto ninyong tikman ng maruming tubig. Kung kayo man magmalabis ulit sa kanya, ay kayo ay lumalabag sa akin. Naiintindihan ninyo ba? Kayo pareho ang tinanggal. Papauwiin kayo ng seguridad. Oh, yeah. Sige na. Ako ay marumi. Sige na, linisin mo ang iyong sarili. Ginong Maverick, pakiusap! Pasensya na po! Huwag po kami tanggalin. Hindi na po namin uulitin. Ngunit, hindi pa dapat nandun si Nina? Pinawi ko siya kanina pa. Ano? Akala ko... Hey! Huwag kang mag-alala. Mag-shower ka muna, ha? Usapan natin mamaya. Pwede mo akong tulungan? Oo. Salamat. Parang mas maganda ka. Mas maganda ka ngayon. Oh, pero puno ng sugatan na yung mga kamay. Walang problema. Ayos lang ako. Hindi, walang problema. Umupo ka, kuha lang ako ng first aid kit. Owen, talaga, hindi na kailangan... Umupo ka. Medyo masakit lang ito. Pero, abot mo ang kamay mo. Ako na lang. Ina ka ng aking anak. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Itigil mo na ang pagpapahirap. Nandito ako para tumulong. Pasensya. Walang problema. Melissa, pasensya na. Hindi dapat ako nakinig sa kanila, di ba? Di ko alam kung anong iniisip ko. Walang problema. Naiintindihan ko. Tama sila. Surrogate lang ako. Surrogate lang. Tama. Ano ba inaasahan ko? Mamamatay na ako. Bakit ko pa siya papasanin? Mas marami na siyang ginagawa para sa akin. Di ko masabi kay Owen tungkol kay Nina. Kadurog na siya dati. Di niya kakayanin ulit masaktan. Owen, nasan ka? Owen? Owen, nasan ka?
kitang-kita na kayong dalawa, ay abala. Hindi itong paraan ng pagtingin. Ito ba ang dahilan kung bakit mo pinapalaya si Nina? Ina, sinabi ko na ayaw ko ng pag-usapan siya. Walang pakialam ako kung sino ang katabi mo o ginagawa mo. Ang mahalaga lang sa akin ay bigyan mo ako ng tagapagmana ng pamilya Maverick. Isang tunay na tagapagmana. At huwag mong kalimutan, bukas gabi may gala ng pamilya. Maverick at ikaw ay dadalo. Ako? Pumunta sa gala? Bakit? Para maging katawa-tawa? Ayos lang ako, salamat. Tama. Kailangan ng Maverick ng representasyon at ikaw na may kapansanan ay makakakuha ng donasyon mula sa malalaking donor. Ikaw ay isang asset sa amin. Asset? Para sa'yo, asset lang ako. Pakinggan mo ako, hindi ako isang kakaibang nilalang ha. Ayaw kong gawin, kaya hindi ako pupunta... Alam mo, walang pakialam ako sa iyong kalagayan. Ikaw ay Maverick at may kasamang obligasyon yan. Pupunta ka sa gala bukas. At kung hindi ka pupunta, walis siya. At pagkatapos, hindi na ako mananagot sa kanyang kapalaran or ng sanggol. Hindi ako mananagot sa mangyayari sa kanya. O sa sanggol. Sige. Fine, pupunta ako. Maganda. Owen, sigurado ka ba ang gusto mong pumunta? Masasabi na lang na kailangan... Maka hindi naman masyadong masama. Alam mo, maka mag-enjoy ka pa sa paglabas. Well, baka kung sasama ka, mas mag-enjoy ako. Ako? Gusto mo akong isama sa charity gala? Oh, bakit hindi? Hindi pa ako nakapunta sa ganong lugar. Alam mo, nung bata ako, nangarap akong maging prinsesa. Pumupunta sa magagandang lugar, nagsusuot ng magagandang gown, at sumasayay sa dance floor. Ngunit sa sitwasyon ng pamilya ko at ito, parang walang kwenta lang isipin. Final na yan, sasama ka. Tatawagan ko si James. James, si Owen ito. Pakitulungan ako. Tawagan mo ang pinakamagaling na boutique sa lungsod. Pa-prepare nila ang pinakamagandang maternity gown at ipa-deliver sa bahay ko sa loob ng 1 oras. Salamat. Owen, sobra na to. Oh, tama na. Isa pa. Nakakuha ko to sa auction noong nakaraan. Gusto kong mapasa sa'yo. Hindi ko matatanggap to. Mahal na mahal to. Wala akong ideya kung paano isusuot. Halika dito. Tingnan natin. Itaas mo ang buhok mo. Oh my God, maganda. Alam mo kung ano, bayaran mo na ako sa pamamagitan ng pagtulong sa akin sa damit ko sa gala, ha? Tio. Ang ganda. Oh. Sa wakas, nakahanap na ng liwanag ang hiyas na to. Oh my God! Melissa Woods! Ikaw ba talaga yan? Jessica, Mike... Kaya pala bigla kang nag-drop out. Wala kaming idea kung ano nangyari. Buntis, ha? Hulaan ko. Mayaman na matanda ang nagbuntis sa'yo? Isa lang ang paraan para makapasok ka dito. Hindi ganun ang nangyari. Oh, please. Alam namin na desperado ka para sa gamot ng nanay mo. Nahanap mo na ba ang sugar daddy na mababayad ng utang mo? Perfecto to. Lahat magtatanong kung ano nangyari kay Melissa Woods. Tigil, wag mong i-post yan. Asa ka? Trending to sa Instagram. Dati mong honor student, na yan ay kabit lang. Seryoso? Anong lalaki ang magkagusto sa'yo? Matandang pervert lang. O marami na? Wala kang alam sa sitwasyon ko. Alam ko na. Mayayain na bata nagbenta ng katawan para sa gamot. Parang pelikula lang. Gusto kong panoorin yan. Please, iwan niyo na ako.
At na-post. Curious ako kung ilang likes na makukuha nito. Oh no, baka makita ng paaralan. At tuluyan kang ipagbabawal. At ang damit na yan. Curious ako kung magkano ang binabayad ng sugar daddy mo. Hindi pwede, Mike. Wala akong nakitang ganyan dati. Peke yan. Hulaan ko. Fashion Nova? At ang kwintas? Peke rin yan. Hey! Siguro galing lang yan. Sa murang tindahan. Tingnan nyo. Nagsuot siya ng fake jewelry sa charity gala. Balik mo! Hindi peke to at napakahalaga nito sa akin. Bigay mo! Ano ang gagawin mo? Susumbong mo kami sa sugar daddy mo? Tali mo! Oh my God, ang kalat niya. Ang aking sanggol! Oh Diyos, ang aking sanggol! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong naman po! Sapat na. Itigil niyo na yan. Walang hiya. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag kang makialam, Pilay. Pumunta ka dito. Tingnan mo, ang iyong kabalyero ay narito na sa wheelchair. Okay ka lang? Kumusta ka? Okay lang ako. Okay din ang baby. Sabi ng doktor, siya ay matapang. Ooh. Tapos na kayong dalawa. Oh, talaga? Sino sa tingin mo ikaw, ha? Palagay ko imbitado na ngayon ang mga benepisyaro sa charity events. Ano ka ba para manghingi ng donasyon? Tingnan nyo! Akala ng Pilay kayang bantahin kami. Anong gagawin mo? Itataboy kami gamit ang wheelchair mo? Isang desperadong buntis na puta at ang kahiya-hiyang boyfriend niya. Kayong dalawa, bagay na bagay. Hey! Gino Manager! Po! Dito! Bakit mo pinapasok ang mga kayahiyang ito dito? Palayasin mo sila kaagad. Anong problema mo? Paliw ka ba? Paano ginawa yan? Ginong Maverick, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko akalain ang mga taong ito ay makakagawa ng gulo. Palayasin sila ngayon. Wait lang. Alam mo ba na ang kwintas na hawak mo ay pwedeng ikulong ka sa malaking pagnanakaw? Nagtingin lang kami. Maghintay! Paano natin malalaman na ikaw talaga ang tagapagmana ng Maverick? Masyado siyang mapagmataas at mayabang para dumalo sa ganitong okasyon. Ito ay isang dance gala. Bakit niya sasayangin ang kanyang oras dito at ikahihiya ang sarili? Ano ang buong pangalan niya? Mike Peterson, Levi. Ipapakita ko sa iyo. Ginong Peterson, kamusta? May speakerphone ka sa iyong anak? Walang uta! Tatay? Ano ang ginawa mo kay Owen Maverick? May ideya ka ba na pwede niyang sirain ng kumpanya natin? Salamat, Ginong Peterson. Magandang araw. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ng mabuti. Hindi ko gustong makita ang dalawa. Sa kahit anong ari-arian ko muli. Tawagan ng pulisya. Pulisya? Gino? Ang lalaking to, akala niya pwede lang niyang ninakaw ang $100 million na kwintas. Isang pamilyang alahas. Dito! Ibalik mo! Huli na. Pasensya na! Pasensya na! Melissa, please. Alisin mo ang kamay mo. Pasensya na, Gino. Okay ka lang? Ang sama ng sinabi nila? Melissa, naka-wheelchair man ako. Hindi ako mahina. Gusto mo pa ring sumayaw?
Pero... Huwag kang mag-alala. Harapin natin sila mamaya, okay? Tsaka, sanay na ako sa wheelchair. Tingnan mo, akala ng pilay marunong sumayaw. Alam mo, hindi mo sinabi na magaling kang sumayaw. Dati akong mananayay. Ang ritmo, hindi mawawala. Oh. Maganda talaga. Tingnan mo, magkasabay sila. Para sa grand finale. Hola, guy. Na-infect mo talaga ako sa iyong kabaliwan. At hindi ko alam ng isang maliit na tao ay kayang magdala ng napakaraming saya. Well, some of that. No, all of that joy is because of you. At ipinabalik mo sa akin ang isang bagay na nawala sa akin ng matagal. Ano yun? Asa, na ang bukas ay talagang makabuluhan. Minahal kita mula sa unang sandali na nakilala kita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko buhay. Ang sanggol na yan, ang anak sa labas na yan ay hindi dapat umiral. Prinsesa Melissa? Malapit na matapos ang iyong pantasya? Alam mo, para sa akin, ang araw na ito ang pinaka-magical sa buhay ko. Sana, isa lang ito sa marami. Oh. Owen, Melissa, ang ganda ng gabi na ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko pwedeng palampasin ang ganitong mahalagang charity event at gusto kong humingi ng paumanhin. Sparkling cider lang ito. Alam ko na, ang alak ay parang lason sa sanggol. That's really thoughtful. Owen, gumising ka? Ano ang problema? May problema sa sanggol. Ano? Okay ka lang? Sakit. Okay, nakinig ako. Agad niyo po ipapadala ang ambulansya. Oh, Diyos. Sumunod ka sa akin. Langhap ng hangin. Paman din, Gino. Kailangan ninyong maghintay sa labas. Doktor! Kung may mangyari sa akin, ipangako mo sa akin na aalagaan mo ang sanggol. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyo, ha? Ipangako ko. Stable. Malapit nang mawala. Buhatin ang ina at sanggol. Salamat, Diyos. Salamat, Doktor. Okay. Ginang Maverick, nandito na po ang hinihingi niyo. Ang mga sampo ng dugo? Dugo ng ina at sanggol. Sobra-sobra na para sa kumpletong DNA. O ang resulta kaagad. Kung hindi sa kanya ang sanggol, patatanggalin ko si Melissa.
Joel. Melissa, nandito ako. Kumusta ka na? Ang sanggol, okay lang ba siya? Hey. Okay lang. Okay lang ang sanggol. Pinapatest siya ng doktor na yun para malaman kung bakit nangyari ito. Owen, kung may mangyari, kung mawala ang sanggol tayo, may dahilan pa ba tayo para magsanga pa rin? Melissa, makinig ka. Ano man ang mangyari, protektahan kita. Nandito lang ako. Kayang nating lampasan lahat, di ba? Totoo? Oo. Hindi lang ikaw ang ina ng anak ko. Ikaw ang pinaka-importante sa buhay. May anak man o wala, sisiguraduhin kong walang makasakit sa iyo. Pinapangako ko. Owen. Isa pa, binayaran ko na ang mga bill ng iyong ina. Magkakaroon siya ng pinakamahusay na pangangalaga, ha? Owen, pwede nga. Hindi pa sapat. Unang bagay ang makakapagbayad sa pagkabigo kung protektahan ka. Hindi ka nabigo sa akin. Ito ka, yan lang ang mahalaga. Salamat. Owen, tingnan mo to. Nandito mismo. Patunay na siya ay isang sinungaling na puta. Akala ko sobrang desperado ka para lang maayos ang ina mo. Nasiguraduhin mo na si Owen ang ama ng bata. Ano ang sinasabi mo? Hindi. Akala mo ba hindi namin mapapansin na ang dinadala mo ay anak ng ibang lalaki? Dapat ay tagapagmana namin ang dinadala mo. Hindi. Hindi pwedeng totoo to. Hindi pwedeng totoo to. Pakita mo sa akin. Walang pagkakamali, hindi siyang ama. 0% ang posibilidad na siyang ama. Hindi pwedeng totoo to. Walang iba akong kasama. Si Owen lang. Pasensya na. Sinasabi mo ba na pinalsipikahan ko ang medical na dokumento? Hindi ko alam ang sinasabi ko. Ngunit mali ito. Si Owen ang ama ng bata. Tingnan mo. May selyo at pirma ng doktor. Totoo ito. Owen, maniwala ka sa akin. Sa buhay ng aking ina, wala na iba akong kasama. Umalis ka na agad sa aking bahay at dalhin ang bastardong yan. Oh, by the way, tatawag ako sa ospital at ipapalabas agad ang iyong ina. Hindi, please. Huwag sa ng nanay ko. Wala siyang ginawang masama. Dapat naisip mo yan dati pa. Hindi. Please, gagawin ko ang lahat. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Owen. Hindi. Please. Huwag saktan ang nanay ko. Huwag mo saktan ang aking ina. Tigo! Huwag mong hawakan siya. Pakinggan mo ako. Kung may magtangka ulit, dadaan muna sa akin. Wala akong pakialam sa DNA test o sa sinasabi ng iba. Tiwala ako sa kanya. Kung may parusahan mo ako. Ngunit huwag mong saktan siya o ang kanyang ina. Naiintindihan mo ba ako? At itatapon ko ang plano ko sa euthanasia kung mananatili siya at ang kanyang ina. Siya lamang tao na nakumbinsi ako na mayroon pa ring saya at kabuluhan ng buhay. Hindi ba sapat yun? Totoo ba yan? Handa kang mabuhay kahit may kapansanan? Babalik ako sa rehabilitasyon. Owen, nawala na yung utak. Ngunit, paano ang DNA test? Wala akong pakialam sa test. Babaeng nagligtas sa akin sa sarili ko. Kung sabihin niya na ang sanggol ay akin, yan lang ang kailangan kong malaman. Sige. Yan talaga ang gusto mo. Babalik ka na sa rehab bukas. Salamat din, Maverick. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay hindi kay Owen. Paano ko pinapayagang manatili ang putang to? Sapat na. Ang gusto ko lang ay si Owen. May pangarap na mabuhay at hindi kita papayag ang hadlangan yon. Umalis ka dito bago tayo mag-eksena.
Halika dito. Salamat, Owen. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At ipinapangako ko na hindi na kita papabayaan masaktan, ha? Ano man ang mangyari, laging kitang poprotektahan. Laging nasa tabi mo ako. Ipinapangako. Oh, mahal kita. Gino Maverick, siguro mapahinga muna tayo. Hindi, kailangan kong subukan pa. Owen, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ka dapat narito. Nagbubuntis ka. Kayang-kaya ko pa ang basic. Simple support lang, walang palusot. Gagawin natin ito magkasama, okay? Isang hininga lang. Maramdaman mo lang. Hindi mo dapat ginagawa ito. Dapat. Dahil kung lumalaban ka, tayo ang lumalaban. Parang kailangan mo pa ng practice. Alam mo, ito ang unang beses na masaya ako na nahulog o nabigo. Sigurado akong gusto kong bumangon at subukan ulit. Magtaya tayo at subukan ulit. Magkasama. Okay. Hindi mo dapat ginagawa ito. Dapat. Dahil kung lumalaban ka, tayo ang lumalaban. Magandang balita, Ginoong Maverick. Mayroon kaming bagong eksperimentong gamot para sa pagbabagong buhay ng nerbiyos. Ano ba talaga ang proseso nito? Espesyal na gamot ito na nagpapababa ng pamamaga ng gulugot. Kung inumin mo ito, matutulungan nito kami na malaman kung paano tinatanggap ng katawan mo ang gamot. Okay. Isa lang? Oo. Okay. Lulunukin mo na. Hayaan mo magsimula ang gamot. Pikitin mo ang mata at magpahinga. Wow. Anong nangyayari? Bakit ganito tayo nakadamit? Owen, pasensya na. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Para mangyari ano? Iba ang naging reaksyon mo sa gamot sa inaasahan at naging emosyonal ka tungkol sa iyong kalagayan. Sa pag-uusap nito, hindi ko naalala ang nangyari. Umiyak ka. Sabi mo, walang halaga ka. Sabi mo, kailangan mo ako. Hindi. Wala akong maalala dito. Sabi mo, kailangan mo maramdaman na buong lalaki ka muli. Owen, ikaw ay sobrang desperado. Sinusubukan ko lang tumulong. Tapos hinalikan mo ako at sunod-sunod na nangyari. Hindi. Isa lang itong kasinungalingan mo. Kung ayaw mong maniwala, kung gusto mo ng patunay, pwede kong tawagin ulit ang doktor. Sigurado akong nandyan pa rin ang DNA mo sa loob ko. Oh Diyos, please. Tumigil ka na. Tumigil. Owen, hindi ito yung kasalanan. Pwedeng side effect lang ng gamot. At tingnan mo, hindi malalaman ni Melissa. Oh, pero ang buong bagay ay... Look, huwag kang magsalita. Ako rin, huwag magsalita. Hindi ko sasabihin kay Melissa at mananatiling secret lang natin. Look. Nawawala na ang aking isip na yon. Kailangan kong malaman kung ano talagang nangyayari. Please. Magaling ka, Doktor. Epekto ang iyong pagganap. Ang gamot ay gumana tulad ng inaasahan. Wala siyang matatandaan. At kapag inanunsyo ko ang pagbubuntis ko sa ilang linggo, ang timing ay perpekto.
Paano ang tunay na ama? Naawa ka na, hindi malalaman ni Owen na hindi niya ang bata. Masaya akong makipagtransaksyon sa'yo. Owen, kumusta ang check-up? Okay lang. Parang pagod ka. Mahirap ba ang bagong gamot? Kailangan ko lang pumunta sa aking opisina. Nabigaw kita. Pasensya na, Melissa. Hindi ko lang alam kung paano harapin ka. Pasensya na. Nabigaw kita. Owen, pwede ba tayo mag-usap? Parang ang layo mo sa akin lately. Busy lang ako. Ganun lang. Alam ko, mahirap ang rehabilitasyon. Ngunit nandito ako para tulungan ka. Putang ina, Melissa. Wala akong kwenta, okay? Oh. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Hindi kita nararapat, okay? Owen, huwag mong sabihin yan sa sarili. Paki. Bigyan mo lang ako ng oras, okay? Owen, mahal kita. At walang makapagbabago nito, okay? Melissa, nandito si Nina at sinasabi niya mayroon siyang importante na sasabihin sa atin. Okay lang ba lahat? Buntis ako. Si Owen ang ama. Ano? Buntis ako at ang ama ay si Owen. Ano? Anong sinabi mo? Alam kong mahirap para sa'yo. Ngunit kami ni Owen, kami ay nagkita ulit. At hindi ko akalain na mahal niya pa rin ako. Hindi posible yan. Hindi magagawa ni Owen. Yan. Salamat, Diyos. Sa wakas, ang nararapat na tagapagmana ng imperyo ng Maverick. Totoo ba to? Melissa, ako. Sabi mo lang ang totoo. Buntis ba si Nina sa anak mo? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Alam mo kung nakasiping mo siya o hindi? It's Salimort, okay? Oh my God. Hey. Huwag mo akong hawakan! Melissa, tingnan mo. Lahat to totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo totoo. Melissa, makinig ka lang. Toto? Totoo? Mahal mo siya buong panahon. Ito ako, nagmamakaawa parang tanga habang hindi mo siya binibitawan. Hindi mo binago ang iyong isip tungkol sa euthanasia dahil sa... Binago mo dahil sa kanya. Melissa, please. Nagbigay ng gamot. Wala akong maalala. Maganda naman ang dahilan. Amnesia. Sige na, tingnan mo. Hindi kita ipagkanulo. Alam mo yan, Melissa. Buksan mo lang ang pinto. Kaya dahil lang nanggaliwa ka ng hindi mo namamalayan, ay hindi na totoo? Pinagkaksilan mo pa rin ako at mas masahol pa. Na yun si Nina ay buntis sa iyong anak. Pero ang akin ay hindi mo anak, sabi ng iyong ina. Melissa, hindi ako pumili ng iba. Tingnan mo, ikaw ang pinili ko. Ngunit ginawa mo, Owen. Pinili mo siya. At ang patunay ay lumalaki sa loob niya habang tayo nag-uusap. Melissa, hindi kita hahayaan umalis, ha? Hindi kita kayang mawala. Alisin mo ang sarili mo.
Nasaan siya? Hanapin siya. 9 months na siyang buntis. Hindi siya pwedeng mawala lang. Go! Paumanhin, anak. Hindi ko alam gagawin. Hindi dito. Hindi dito. Tulong! May tumulong naman. Come on, baby. Kaya natin. Tayo lang dalawa. Tayo ay mandirigma. Oh, ang ganda mong anak. Parang kaklon lang ang daddy mo. Tatawagin kitang Marcos. Marcos Woods. Kahit ang mundo tayo talikuran, anak. Protektahan kita hanggang sa huli. Mahal kita, Marcos. Hindi! Huwag naman! Marcos! Sana ang anak ko! Putang ina. Nakuha na ni Sheila ang bust. Patayin ko muna ang putang inang to. Panahon na. Nina? Patayin siya. Walang iwan. Ano ang gagawin? Wait. Video. Maaari kang maligayang mamatay, Melissa. Ako at si Owen ang alaga sa anak mo. Ano ang gagawin mo? Paalam, Melissa. Bakit mo dinala ang bastard na yan dito? Dahil malinaw na anak ito ni Owen, kahit anong sabihin, ng pekeng DNA report. Alam ko ang ginawa mo, Nina. Si Melissa ang nagdala ng tunay na tagapagmana at ikaw hindi. Wala yan. Hindi ako galit sa'yo. Alam natin, yan ay mas maraming gulo kaysa sa halaga niya. At ngayon, makaka-move on na tayo. Lahat tayo. Palibhasa ay kasinungaling ang lahat. Ginong Owen, nakuha ko na lahat ng ebidensya na hiningi niyo. Salamat. Wow, mga bank records. Nagpapakita ito ng mga bayad kay Dr. Harris. Yung doktor na nagpalsipik ang DNA records ni Melissa. At buntis si Nina ng anak niya. Ang gamot na binigay sa iyo ay isang malakas na sedative. Walang malay ka buong oras. Pinlanan nila ang lahat. Kailangan lumabas ang katotohanan. Owen, magandang balita. Dinala ko ang iyong anak. Anak ko? Oo, yung inabandona ni Melissa. Alam mo, umalis siya at nawala. Hindi ako makapaniwala. Halos buong buhay mo ay kasama siya. Kitang-kita na hindi siya para maging ina. Ang aking anak. Akala ko, sabi mo hindi yan ang anak ko. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ginawa ko ang sarili kong DNA test at 100% mo anak siya.
Hindi ba't magandang balita yan? Deserve niya siguro ang malaking selebrasyon, di ba? Oh, magandang ideya, anak. Gusto kong ipaalam sa lahat, isang malaking selebrasyon. Pwede mo bang imbitahan ng lahat ng mahalaga, ha? Magandang pagkakataon na ipakilala siya bilang tagapagmana. Anak, masaya akong gumaling ka na. Oh. Kung malaman ni Melissa ito, pupunta siya at handa na akong sabihin ang katotohanan. Sa wakas, mga kababaihan at mga ginoo, salamat sa pagdalo. Nandito tayo ngayon para ipahayag ang pinakabagong tagapagmana ng Maverick. Ngunit bago magsimula ang formal na selebrasyon ng pagpapahayag, gusto kong sabihin, Hello! Pumanhin sa abala. Ngunit, narito ako para sa aking anak na si Marcus. Ang bruhang to, parang may siyam na buhay. At may impormasyon akong kailangang marinig ng lahat. Asigurayin mong ang DNA results ay eksaktong ang gusto kong palabasin mong hindi anak ni Owen ang bata. Recording ito ni Nina at Dr. Harrison. Binayaran niya ito para palabas yan ng DNA test. At ito, larawang ito ay si Nina na nag-uutos ng aking pagkidnap habang buntis ako. At pagkatapos ay sinubukang patayin ako pagkatapos kong mangganak. Oh my God. Ang mga ito ang tunay na resulta ng DNA. Ito ay nagpapatunay na si Owen ang ama ni Marcus na may 99.9% na sigurado. At ang iyong anak, Nina, ama niya si Dr. Harrison. Owen, huwag kang makinig sa kanya. Tingnan mo siya. Wala na siyang utak. Maniniwala kami sa isang putang barat. Hindi pa tapos. Ako rin. Ang lahat ng impormasyon ay sunumitin na sa pulisya. Salamat, Nina, sa regalo. Perpektong paraan para magsimula si Marcus ang pagdiriwang ng buhay. Owen, ano? Nina Baldwin, ikaw ay arestado. Kidnap, salake, panloloko, kasabwat. Pagpatay! Pakisabi, huwag niyo akong arestuhin! Huwag niyo akong ipa-aresto! Gagawin kong lahat! Sumuko na ako! Gagawin ko community service habang buhay! Pakisabi, hindi ako angkop sa kulungan! Nina, pwede ba? It's a family event, too. Ma'am, Whittler's nesting. Ikaw naman. Mahal na ina. Owen, hindi ka seryoso. Ako ang nanay mo? Ang mga dokumentong ito ay ipapasa ang buong trust fund mo sa isang foundation na sumusuporta sa mga hirap na single mother. Hindi ko pipirmahan yan. Mag-sorry ka. Seryoso. O ipapakita ko sa'yo kung paano kitang pipirmahan sa mga papel na yan. Sabihin mo. Ma'am, naghihintay si Junong Maverick sa iyong desisyon. Melissa, pasensya na kinuha ko ang anak mo. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko. Pinapangako ko. Hindi na kita sasaktan pa. Ngayon, walang patumpik-tumpik. Ipapakilala ko sa inyo ang tunay na bisitang pangunahin na yung gabi. Ngayon, walang patumpik-tumpik. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na bisitang pangunahin na yung gabi. Melissa Woods, ina ng aking anak. At ang pinakamatapang at matalinong babae na nakilala ko. Ang pag-ibig ng buhay ko. Melissa, dapat ay tinanong kita nito nung unang nagsayo tayo. Pahintulutan mo ba akong makasama ka habang buhay? Patunayan ko ang aking sarili. At pumanin, hindi ko naupo sa tuhod. Walang problema. Oo. Wag gumalaw! Akala mo ba, pwede niyong sirain ang buhay ko at maging masaya? Magpakamatay ka, puta! Yumako.
Hindi ko alam kung paano. Nakita ko lang ang baril na nakatutok sa iyo at ako. Ikaw, iniligtas mo ako. Iniligtas mo kami lahat. Hindi, bayad lang ako ng utang. Iniligtas mo ang buhay ko. At kompleta na ang pamilya. Ikaw, Marcus, at walang kasinungalingan, walang katanungan. Ibig lang. O pag-ibig lang. Magpakailanman. Magpakailanman, ginang Maverick. Hindi pa ako ginang Maverick. Ikakasal ka ba sa akin? Oh!